Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. As usual, itong kaibigan nating makulit din naman to pagkapakasaway ka na rin Carlos Zárate, congressman ng Bayan. Naku, lagot kayo dun sa mga nanay ng mga ginawa niyong mga NPA, nagrarally na sila. At inilalabas na yung katotohanan na yung inyong mga grupo, yung mga di manong legal fronts, you're recruiting mga estudyante at nalalaman na lang ng mga magulang bangkay ng tinanghal. O kaya naman, nag-text sa kanila, sumulat sa kanila, NPA na sila. Samantalang sabi ninyo daw, aktivista lang. Nakita po natin yung isang video kagabi. Ang dami mga magulang na nagmamarcha sa kalsada at in-interview at nagsasalita, binigay mga pangalan ng mga anak nila. Sila ay nagdaramdam at nagagalit at gusto nilang maibalik yung mga anak nila. Kaya Congressman Carlos Zárate, gawa mo ng paraan to. Kasama ka dyan sa mga legal fronts na tinatawag ni Joe Maciso. Ang sabi ni Congressman Zárate, abay, ang dami na nating task force, 15 na, meron na namang isa. Sabi niya, hindi naman ito papalakasin ng mga institusyon. Meron na nga tayong NDRRMC, para saan pa ba yan? Dagdag lamang na pera na naman yan, pambayad na naman sa mga bumubuo ng task force. Pagkatapos sabi niya, baka ma-undermine pa niya yung mga ibang institusyon, kagaya ng ombudsman at mga regular agencies of our government. Alam mo ikaw, Congressman Carlos, ikaw naman paminsan-minsan naman, medyo tingnan mo rin kung tama yung sinasabi mo. Kaya nga nagkikreate ng task force para mapadali yung sinasabi mong NDRRMC. Napakalaki nun at maraming inaasikaso yun. Kaya nga nagka-create ng task force para specific yung trabaho. Kaya, hindi yung sa buong Pilipinas. Yun ang trabaho ng NDRRMC sa buong Pilipinas yun. Ngayon, kung merong affected area na kailangan mas madali ang coordination, talagang dapat nagkikreate ka ng task force. Yun. Hindi totoo, gaya naman sinasabi nito, isa pa ito, pasaway din tong si Franz. Ano ba ito si Franz? Babae ba ito? Lalaki? Franz Castro. Addicted daw si Presidente sa task force. Palibasa, hindi kayo Presidente. Ang Presidente kayo para malaman nyo kung paano ang Presidente nagiging malikhain. A president should respond to any circumstance that requires a different tack or a different mode. Hindi po pwedeng nakatali ka lamang dun sa mga nakatayo ng ahensya. Alam naman natin, maraming red tape dyan. Para mapadali, task force ka kagad. Para specific area, specific duty lamang. Kaya tama na nga yung mga, alam nyo kasi kayo, wala. Sa bagay siguro sabihin nila sa akin, ikaw naman yun naman ang trabaho namin, kaya nga kami kontra At mo naman kami pinipigilan. Hindi ko kayo pinipigilan. Ang sinasabi ko lang, medyo balansin nyo naman kung nasa tama, nasa sentido común o wala. Hindi yung bawat puwang na nakakita nyo, banat ka agad kayo. Daan-daan, hinay-hinay lang. Keep cool. Anyway, punta naman natin yung ibang paksain. May nagsabi sa atin, hindi ko alam ito kasi palibasa, hindi naman ako nagso-social media. Ako daw ang sinisisi na ako daw nagsabi kay Presidente na si BP Leni ang pasimuno ng "Where are you, President?" Yung hashtags na nag-trending.
ang pasimuno ng kasinungalingang ito, yung tagapagsalita ni BP Leni, ang pangalan nito, nakalimutan ko na ang pangalan nito. Hindi maalala, palibasa, naalala ko kasi yung magagaling eh. Ang sabi raw, kasinungalingan daw yung sinasabi ko daw ito mga lokon to. Ako pa ngayon, wala akong alam, sa totoo lang, hindi ko nga alam yung where are you? Kung hindi ko nabasa sa dyaryo. Dahil hindi tayo gumagamit ng social media, wala tayong, wala tayong oras doon. Kung minsan, hindi natin alam kung paano. Kanina lang ako, meron kaming management. Yung link, pinipitik ko naman, ayaw naman umandar. Sabi doon, Safari cannot access because the address is wrong. Paano nangyari yun? Anyway, sabi nitong mga kritiko, yung mga trolls, sama na doon si Frank Drilon, na hindi raw ako humihingi ng paumanhin doon sa nilink ko, Vice Presidente. Unang-una nga, mali nga yung akusasyon nyo. Biro nyo, sabi, ako daw, pati nga yung mga reporter, itong mga reporter nito, pagagalitan ko rin ito Kasi yung dyaryo, sinasabi na, nag-apologize daw ako for falsely accusing BP Leni riding in a PAP plane. Biro nyo yun, ako daw ay humingi ng paumanhin dahil inakusahan ko daw si BP Leni na sumakay. Hindi po. Reporters, binasa ko lang yung text messages sa pagitan ni Mr. Casanova at ni Secretary Delfin Lorenzana na nagsasabing sumakay siya sa seaplane. Nagkomentaryo lang ako doon. Hindi naman totally wrong sapagkat yung relief goods, talaga naman palang isinakay sa isang eroplano ng Philippine Air Force at merong katibayan, nakita ko, merong lag. Kasi alam nyo, pag sasakay kayo sa eroplano, talagang may manifest na tawag. Nakalagay doon, sinong pasahero. Kung walang pasahero naman, yung mga bagahe, nakasulat yun Kompleto, oras, pati kilo, ilan. O yun po, wala akong kinalaman doon. Yung sinasabi nyo, where is the president hashtags? Nagsimula yan. Hindi natin, sabi nyo nga, nagsimula pa yan kay Pinoy. Pagkatapos, itinuloy nila. Pero yan, nilikha yan ng mga kalaban ni Presidente na pinapakita nila parang wala si Presidente sa panahon ng bagyo. At ang nire-react ni Presidente, hindi dahil nanggaling sa iyo, BP Leni. Kung hindi, yung kampo mo, ginamit, sinakyan ninyo yung hashtags na yon. Paano nyo sinakyan? O hindi ba? Pinalalabas mo sa mga pagpunta mo sa iba't ibang lugar na may dala ka ng relief goods, pinapakita mo yan. May picture sa dyaryo, and then yung tagapagsalita mo, nabubugoy-bugoy, sasabihin, yan si BP Leni distributing relief goods and the president is in Malacanang. Ano bang ibig sabihin nun? Sinasakyan mo yung where is the president? O sinakyan pa ng anak mo. Alas 8 na, tulog pa. Sabi. Pero wag natin isama yung anak mo. Ang sinasabi lang natin, si presidente nag-react, gaya ng paliwanag ko sa inyo kahapon, hindi lamang doon, kung baga, accumulation na yun, kasi mulat sa poll, nung ikaw ay matanggal, lahat ng mga pahayag mo, palagi kang may pasaring sa gobyerno.
kesyo mali, kesyo hindi ginagawa, kesyo walang ginagawa, at dapat ito ang gawin ninyong mga mungkay. Gaya po ng sinabi na natin, every time na inilalabas niya yon, sinisira natin yung katotohanan ng sinasabi niya kasi hindi naman totoo. So yun ang nireakan ni Presidente, inabot na yung yamot niya eh. At gaya po ng sinabi natin, sabi ko nga, ulitin natin, ito si Francis Wakefield ng Daily Tribune, mukhang hindi niya nakuha. Sabi niya, makikinig daw siya. Nagawa daw siya ng istorya. Francis, ito sasabihin ko, hindi mo ito ginagawa ng istorya. Importante ito. Buti pa si Joseph Morong. Ang sabi ko po, si VP Leni has criticized me or called on me, binanatan niya ako dahil daw ako'y nagpe-peddle ng news. Unang-una, hindi totoo nagpe-peddle. Binasa ko yung informasyon at nag-comment lang ko doon. So, mali ka na doon. But despite that, I apologize. Kasi nga, nag-comment ako sa maling impormasyon na nabasa ko. Nakala ko totoo. Pero, hindi naman totally hindi totoo dahil half correct only. Hindi lang siya sumakay sa aeroplano, pero yung good sumakay. So, sabi natin kahapon, Francis, kinig ka mabuti kasi. VP Leni accuses me of a wrong from their point of view. Sabi ko, kung ikaw naman matino at makatotohanan kang tao, bakit naman sa akin lang yung pagpuna mo na mali? Bakit naman yung mali, yung hashtags na, where are you, Mr. President? Na alam mo na hindi naman totoo sapagkat si Presidente nagtatrabaho sa Malacanang nung umagang kasagsagan ng bagyo. As President, he was attending the ASEAN Summit. You knew that. So, bakit hindi ka nagsalita na, teka muna, wag naman yung hahanapin kasi ang hanap niyo naman para naman kayong nangungutya na hindi siya nagtatrabaho. Nandiyan naman siya. Alam mo naman yun ba't di ka nagsalita? Ba't ang nakita mo lang yung akin? Bakit? Dahil ba sa tingin mo magkalaban tayo? At kakambi mo yung mga nagpasimuno ng where are you, Mr. President? Hindi ba? Kasi anything that is wrong coming from anybody, including the angels, kung may angel man, wrong pa din yun, mali pa rin yun. So kung nagre-react ka sa mali na nagawa ko, dapat mag-react ka rin dun sa maling ginagawa ng mga nagsumisira kay Presidente at pinapakita nila na hindi nagtatrabaho si Presidente. At ginagamit ka pa nila. At similang, tingnan mo si VP Leni, kahit na bagyo, nagdi-distribute na relief goods. Hindi naman totoo yung nagdi-distribute ng relief goods sa panahon ng bagyo. After the bagyo, kasi hindi ka naman talaga po pwede mag-distribute. Ano ba kayo? Siyempre, pagkasagsagan ng bagyo na, hindi ka makakilos, hindi ka makasakay na aeroplano, hindi ka makalabas, baka malunod ka pa, mabaha ka pa. Pero may mga lumalabas pa rin, yung talagang mga frontliners na tinatawag, yung mga police, yung mga armed forces. Pero yung magdi-distribute ka, ang distribution ng relief goods comes after the disaster. Ang sinasabi niyong nandyan sa gitna ng bagyo, that is the so-called ang tawag doon, retrieval. Search. Kasi sa panahon ng bagyo, doon nangyayari yun Mawawala, mababaha, di hanapin mo yun. Sasakluluhan mo. Pero yung pagdadala mo ng mga relief, kaya nga relief goods tapos na yung sakuna, gutom na yung mga tao, kailangan na ng gamot, kailangan mo dalang sa ospital, kailangan nila ng tulong, yun. Ayun talaga. Ulit. Ito pa, isa pa itong yung napakahirap na apelyido. Si Richard Durian. 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 Parang ito parang prutas ng Davao